Napahawak na rin ako sa puson ko dahil naramdaman kong kumigirot ito. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Nakuha mo ng lahat sa akin. Nakuha mo na, ano pa bang gusto mo? Ang mamatay ako? Sumagot ka. Sunod-sunod kong sigaw at malakas siyang sumuntok sa dibdib na hindi iniinda kahit pang pagsampal ko hindi niya rin iniwasan. Minahal kita. Binigay ko sa iyong lahat. Ano pang gusto mo? Ano pa? Napayo ko na lang ako dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Mas sana lumakas ang hagulhol ko na mas sana lumala ang pagkirot ng puson ko. Nararamdaman kong parang may dumadali pababa sa hita ko at narinig ko rin ang pagsinghapan ng mga nanonood sa amin. Halos mawala ako sa ulirat na makita ko kung anong dumadaloy rito. Kaya nanginginig ko tong hinawakan at nakumpirma ko. Dugo nga na ngayon malakas na dumadaloy pababa sa hita ko. Naramdaman ko na lamang ang pagbuhat sa akin ni Gabriel at ang boses niya ngayon punong-puno ng takot at pangamba. Bago ko pa ipikit ang mata ko'y napatingin ako sa kamay ko na ngayon may bakas ng dugo. Palagi kong sinasabi sa sarili ko dati na isang araw may isang taong sisira sa akin. Kaya kailangan kong ihanda ang sarili ko dahil alam ko sobrang sakit nito. Palagi kong nilalayo ang sarili ko sa mga taong nasa paligid ko dahil mabilis akong masaktan. Akala nila wala akong nararamdaman kapag narinig ko ang mga mura at masasakit na salita nila. Nadudurog kaagad ako. Nasasaktan na mahigit pa sa alam nila. Kaya nang mamatay ang nag-alaga sa akin, sinanay kong sarili ko mag-isa dahil wala naman ang may gustong samahan ako. Di na rin agad ako nagtiwala sa mga tao dahil niloko rin ako ng taong ginawang impyernong buhay ko. Kala ko kapag binuo ko ng padal na ginawa kong pagpapaharang para di nila ako masaktan, di na magigiba, nagkamali ako. May isang taong ginaba ito at biglang pumasok sa buhay ko. Walang iba kundi ang isang Gabriel de la Merced. Simulat sa Paul pa lang alam ko ng delikado siya, na hindi ko dapat siyang lapitan pero ang kalaban ko lagi ang puso ko. Gusto ko man siyang layuan pero kusa na tayong lalapit ang sarili sa kanya. Simula makasama ko siya, pilit kong nilalayo ang sarili ko dahil alam kong sa huli masasaktan ako. Pero traidor talaga ang buhay, lalong-lalo ng puso mo. Pero sa kabila ng pinakita ko sa kanya, lalong-lalo ng tunay ko nararamdaman, kahit nakakatakot sumugal ako. May isa akong gustong malaman kay Gabriel. Lahat ba ng pinakita niya sa akin peke o isa rin sa plano niya? Colleen, salamat at gising ka na. Alam mo bang 2 araw kang tulog? Grabing pag-alala ang ginawa mo sa amin. Boses ni JC ang bumungad sa akin nang tuluyan kong imulat ang mata ko. Nang inibot ko ang paningin ko sa 4 na sulok ng kwartong to, lihim akong bumuntong hininga dahil walang bakas sa isang Gabriel. Mabilisan kong inalayin ang mag-asawa. Sa pag-upo na makita nilang tatayo ako. Nang maalala ko kung bakit pala ako dito sinugod sa ospital, bigla ako napahawak sa tiyan ko. Tinignan sila ng magtatanong sa mga mata. Bakit pala ako dinugo? Ano nangyari? Sunod-sunod kong tanong. Bumaling ang paningin kay Mrs. Flores nang hawakan niyang kamay ko at magaang ngumiti sa akin. Colleen, huwag ka magagulat sa malalaman mo, okay? Paninigurado niya kaya marahan akong tumango at bumaling ang paningin ko kay Mrs. Flores nang hawakan niyang kamay ko at magaang ngumiti sa akin. Buntis ka, anak. 1 buwan kang buntis at muntikan ka ng makunan. Mabuti na lang at mahigpit ang kapit ni baby. Huwag ka rin daw masyado magpaka-stress dahil mas na nakakasama sa batang nasa sinapupunan mo. Dagdag pa ni JC. Dahil sa sinabi niyang iyon at tigilan ako at natulala sa narinig ko. Di ko na pala namamalain, umiiyak na pala ako. Kaya naramdaman kong pagyakap nilang 3 sa akin at inaalo ako. Halo-halong nararamdaman ko sa mga oras na ito. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng anak. Pero natatakot ako sa gagawin ni Gabriel. Oras na ba mainak ko ito? Baka ilayo niya sa akin ang bata. Okay lang bang baby ko? Umiiyak kong pagtatanong kaya tumango silang 3. Mas lalo ako niyakap. Nang gumaan ang pakiramdam ko, muli akong tumingin kay JC na ngayon seryosong-seryoso ang aura. Alam ba ni Gabriel? Nauutal kong tanong kaya tumango siya at umibas ang tingin sa akin. Ako naman napahagat-labi dahil natatakot ako sa maaari niyang gawin. Nasaan siya? Nasa labas, sinihintay kang magising. Lumabas ka muna, JC. Importante lang tong pag-uusapan namin. Saad ko habang diretso ang titi kay Gabriel na ngayon hindi ko malaman na nagiging itsura. Nang tumingin ako sa direksyon ni JC, marahan akong tumango. Senyales sa kaya ko mag-isa dahil nakita kong para nagdadalawang isip pa siya. Narinig ko na lang ang malakas niyang buntong hininga at tuloy ang nilisan ng kwarto ko. Pinagbastan kong muli ang taong nasa harapan ko ngayon. Magulong buhok, gusot ang damit at higit sa lahat ang laki ng eyebags niya. Kala mo 1 linggo siyang di nakatulog. Nang mapansin kong paghakbang niya ay malamig ako nagsalita.
Huwag kang lalapit. Hanggang dyan ka lang. Malamig kong sadot nakita kong pagdaan na matinding sakit sa mga mata ni Gabriel. Gusto kong tanungin kung totoo ba mga pinapakita niyang emosyon sa akin. Lalong-lalo na nung kasama niya ako. Gusto kong malaman kahit masasaktan ako sa maririnig ko. Totoo ba yan? Totoo ba yung mga pinapakita mo sa akin, Gabriel? Diretsahang tanong ko kaya hindi siya makapaniwalang tumingin sa akin. Wife, please hear me out. Please? Pagmamakaawa niya takmang hahakbang, namigla ko siyang sama ng tingin na kinatigil niya sa balak niyang paglapit sa akin. Isang hakbang mo pa, tatakasan kita. Pagbabanta ko dahilan para mangdilim ang mukha niya at umigting ang panga sa narinig. Magkakaanak na tayo, Colleen. Sa tingin mo magagawa mo yon? Paghahamon ni Gabriel kaya mahigpit na kumuyom ang noo ko. Nilabanan ng titig niya. Oo, dahil lahat ng ginawa mo plano lang. Sa tingin mo hahayaan ko pang paniwalaan kita? Hindi na, Gabriel. Kung kanina sobrang tapang niya, ngayon muling lumambot ang ekspresyon niya. Wife, I'm begging, please. Pinutol ko agad ang sasabihin niya nang tinaas ko ang kamay ko. Dahan-dahang umalis sa kinihigaan ko. Tumayo ko sa harapan niya at nakipagtitigan sa maluhalo-luha niyang mata ngayon. Bakit ang sakit tumingin sa mga mata mo, Gabriel? Pakiramdam ko, pinipeki mo lang ang mga emosyong pinapakita mo sa akin ngayon. Gabriel, bakit ang sakit mong mahalin? Bakit pakiramdam ko, peke lahat ng pinapakita mo sa akin? Minsan ba pineke mo rin ba ang nararamdaman mo sa akin? Nangihina akong tanong at di ko na malayan, umiiyak na naman ako. Bakit pagdating sa'yo, Gabriel, napakaiyakin ko? Bakit ang sakit-sakit mong mahalin? Sagutin mo lang kahit ngayon lang magpakatotoo ka sa akin. Kahit ngayon lang umamin ka. Kahit ngayon lang magsabi ka sa akin ng totoo. Minsan ba, pineke mo rin ang nararamdaman mo sa akin? Muli kong pagtatanong. Minsan ko na rin pineke ang nararamdaman ko sa'yo, Colleen. Dahan-dahan niyang bilitawan ng salitang lalong kinadurog ng puso ko. Mariin kong tinakpan ang bibig ko gamit ang palad para hindi niya maiyak ang munti kong hagulhol. Wife, please. Marahas kong pinahid ang luha ko at malakas na bumuntong hininga. Palima ko napahawak sa tiyan ko na maramdaman kong kumikirot na naman to. Nang maalala kong sinabi sa akin ni JC, agad kong tinablahan ng kapa dahil baka mapahan ang bata sa tiyan ko. Umalis ka na. Umalis ka muna, Gabriel. Umalis ka muna sa harapan ko. Bigla ako napahawak sa tiyan ko matapos ko yung sambutin sa harapan niya. Wife, please calm down. Baka mapahan kayo ni baby. Natatarantang saan niya pero biglang pabagit na sa amin si JC. Kaya't napahawak ako sa braso niya dahil nakakaramdam na naman ako ng pagkahilo. Gabriel, umalis ka muna. Baka mas daharang mawala ang anak niyo kapag pinit yung mag-usap sa gantong kalagayan. Ani JC pero umiling lamang ang taong kaharap namin ngayon. Dahil sa hilong nararamdaman ko at nang hindi ko na makayanan, tuluyan ang bumagsak ang katawan ko sa malamig na sahig. Bago pa ako lamunin ng kadiliman, sari-saring boses ang naririnig ko. Gabriel, kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, hindi ako magdadalawang isip itaka siya sa'yo. JC, tumawag ka ng doktor. Ang kapatid mo. Hindi ko alam kung ano nangyayari dahil samot-saring boses nang naririnig ko sa paligid ko. Pero mas nanaig sa pandinig ko ang boss JC na ngayon seryosong-seryoso. Boss, nakatunog po si Mr. Gabriel na itatakas niyo po si Mrs. de la Merced. Ano pong gagawin namin? Siguraduhin niyong hindi siya makakapunta dito sa rooftop habang itinatakas natin ang asawa niya. Nang imulat kong mata ko, mukha ni JC ang nakita ko. Nakatitig siya sa akin, akala mo isa akong babasaging bagay na kailangan ingatan. JC, ano nangyayari? Bakit tayo nandito? Mahinang tanong ko dahilan para tumingin siya sa mata ko. Nakatakas si Jimmy Maceda. Nalaman ko ring babalikan kanya at papatayin. Lalong-lalo na nang malaman niyang buntis ka sa magiging anak niya ni Gabriel. Kaya kailangan mo munang tumakas, Colleen, para nakanin sa kapakanan mo at ng bata. Colleen, kumain ka muna. Kailangan malakas ka dahil malapit ka ng mga anak. Saad ni JC. 9 na buwan na nakakalipas mula nang itakas ako ni JC kay Gabriel, lalong-lalo na kay Jimmy Maceda. Sa loob ng 9 na buwan, marami nangyari. Sa Cebu kami tinago ni JC, sa isang liblib at malayong lugar na alam niya, hahagilapin talaga ni Gabriel ang buong Pilipinas, makuha lang ulit kami. Sa loob ng 9 na buwan na yon, pinutol mo na ni JC lahat ng koneksyon niya sa labas, maski sa mga magulang namin. Lagi niyang sinasabi at pinapaalala na para rin daw sa kaligtasan, lalong-lalo na sa magiging anak ko. Sa loob ng 9 na buwan na yon, hindi ko na alam kung ano nang balita kay Gabriel. Kapag masama ako, ang pakiramdam ko, natatakot ako, lagi kong niyayakap ang polong dala ko nang tumakas kami. Kahit malang sa gantong paraan, ay maramdaman kong di ako nag-iisa. Nakakainis man, alam ko na sa kabila ng kasalanan ginawa niya, hindi rin namula ang pagmamahal ko sa kanya.
Pero ang sakit niya lang mahalin. Sobra pang sakit na naramdaman ko sa ginawa ni Jimmy Maceda. Maya-maya naramdaman ko ang pagsipa ng anak ko kaya malakas ko nahampas si JC na ngayon natataranta na. Mahanga ka na? Saglit, tatawagin ko lang yung mga bodyguard. Natarantang saad niya. Kalma, sumipa lang yung inaanak mo. Natatawang saad ko at bumagsak ang katawan niya sa sofa. Nakahinga na maluwag. Ilang segundo pang lumipas nang maramdaman ko ulit ang pagsipa ng anak ko. Kaya nang tingnan ko sa JC na nalaking mga mata nito, ang sumalubong sa akin at biglang lumiwanag ang mukha niya sa nasaksihan. Hala, oo nga, ang galing ni baby. Sipa ka nga ulit. Natutuwang saad ni JC at muling nilapat ang tenga niya para maramdamang muli ang pagsipa ng anak ko. Habang pinagmamasan ko mukha ni JC, may isang taong pumasok sa isipan ko. Walang iba kundi si Gabriel. Hindi ko alam pero naramdaman ko ang pagkirot ng puso ko. Paano kung si Gabriel na nasa tabi ko ngayon? Ganito rin ba magiging reaksyon niya? Ganito rin ba siya kasaya habang inaabangan niya ang paglabas ng anak namin? Namalayan ko na lang na tumutulo na palang luha ko. Kaya mariin kong pinigit ng mata ko, pinahid ang luhang nagunahan sa pagtulo. Bunso, okay ka lang? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala lang tanong ng katabi ko. Kaya umiling ako at kunwaring tumawa parang di na lalang mag-isip pa si JC. Gusto ko kasi akong bumili ng damit ng mga baby ko. Ayaw mo akong payagan. Pagsinungaling ko kaya't napangawi siya. Sige na nga, tara na. Tatawagan ko na lang si Tommy para samahan ka. Di kita maasahan ngayon dahil may asikasuhin na akong importante. Ayos lang ba? Pagtatanong niya habang inaalalayan akong umakyat para maligo. Nagpapalambing ka na naman, baby. Colleen, ito. Mas bagay to sa... Napalingon ako sa narinig ng pagsigaw ni Tommy sa kabilang stall. Siya ang sumama sa akin dahil may importanteng gagawin sa JC. Gusto ko sanang tanungin to pero mamaya na lang dahil kitang-kita kong saya na nakabakas ngayon sa mukha ni Tommy. Nang lumapit ako, tinan ang design ng hawak niyang baby clothes. Napangiti ako at nilagay sa pushcart ang hawak niya. Nagsimula ako maglakad na sundan na naman agad ni Tommy. Habang pinagmamasan ko ibang kagamitan ng baby, muli kong naalala si Gabriel. Ano kayang pakiramdam na siyang kasama ko ngayon? Sobrang saya ko kaya? Natigil agad ako sa pagsasalita ng ibang pangalan ng nasambit ko. Sorry, medyo marami akong iniisip ngayon. Sorry, Storm. Paghingi ko ng tawad pero umiling lang siya at mahinang tumawa. Ayos lang. Ganyan talaga pag nagmamahal. Kahit ilang beses mong gustong kalimutan, palagi pa rin natin silang naaalala. Ano nga pala yung pinagkakabalahan ni JC? Pag-uusisa ko kaya tatigil kami sa paglalakad. Ayun ba? Gagawa kasi kami ng grupo ng mga legal agent. Bakit? Talaga? Pwede bang dyan ako? I mean, pwede ba ako mag-training at pumasok sa ganyan? Pagpapumilit ko. Teka, bakit? Di ba may kinuha kang culinary course sa Italy? Pwedeng doon muna kayo ni baby habang di pa nahahanap si Jimmy Maceda. Doon muna kayo magtago. Pinutol ko ang sinasabi ni Tommy. Hinawakan ang kamay niya na mahigpit. Natigilan siya sa ginawa ko tumingin sa kamay naming dalawa. Tommy, hindi habang buhay magtatago ako. Kami ng anak ko. May oras para sa sarili kong pangarap pero sa ngayon, kaligtasan ng anak kong nakasalalay dito. Kaya kailangan ko siyang protektahan, lalo-lalo na kay Jamie sa oras na lumabas to. Matapos kong sabihin yon, malakas na buntong hininga. Ang isinagot niya sa akin. Humigpit din ng pagkakahawak niya sa kamay ko at muling tumitig na diretso sa mga mata ko. Sige, pero kakayanin mo ba? Nagahamong saad niya kaya't napangisi ako. Ako pang hinamon mo. Sobrang dami ko nang napagnaanan. Oo, para sa anak ko. JC Flores. Umalingaw ang sigaw ko sa buong kabahayan ng maramdaman ang pangirot ng tiyan ko at may tumutulong tubig pababa sa hita ko. Nang tumingin ako sa katawan ko ay napamura ako dahil tuloy nang pumutok ang panabigan ko. Bunso! Colleen! Boses na ni JC at Tommy ang naririnig ko. Nang tignan kong dalawa, nag-uunahan silang bumaba. Nagulat ako nang biglang namali ang paghakbang ni JC dahilan para tuluyan siyang mahulog sa hagdanan. Kaya't si Tommy na mismong bumuhat sa akin palabas at maingat akong pinasok sa kotse. Naramdaman ko na rin ang pagpasok ni JC. Hinawakan ang kamay ko para kumuha ko ng lakas sa kanya. Teka, yung mga gamit, nadala ba? Tarantang sigaw ni JC at naramdaman ko na lamang ang pag-andar ng sasakyan. Dinala ng lahat. Pwede ba kumalma ka? Ako mga anak JC, hindi ikaw. Gigil kong sambit at malakas na bumuntong hininga dahil mas lalong kumirot ang tiyan ko. Hindi ko na rin mapigilang sigawan si Tommy na ngayon sobra na ang pagmamadali. Malapit na ba? Hindi ko na kaya. Nandito na tayo.
JC, buhatin mo na si Colleen. May mga nurse na naghihintay sa atin. Bili ni Tommy kaya maingat akong nilabas ni JC sa sasakyan at idiniretso ko sa stretcher. Nagkumahog naman ang nurse sa itakbo ko sa emergency room. Naghahalo ng luha at pawis ko dahil sobrang sakit na talaga. Naramdaman kong mas lalong hinigpitan ni JC ang pagkakahawak sa kamay ko. Namalayan ko na lang nasa loob na ako ng emergency room at may nakakabit na sa aking oxygen mask. Napatingin naman ako kay JC na ngayon ninenervyos na sa sitwasyon ko. Doc, wala namang mangyayaring masama sa kapatid ko, di ba? Don't worry, walang mangyayaring masama sa kapatid mo. At dahil sa narinig niya, kumalma siya at marin akong hinalikan sa noo. Habang ako na may panaytulo ng luha ko dahil hindi ako iniwan ni JC hanggang ngayon. Stop crying, Colleen. Kuya is here. Hindi kita pababayaan. Gago talaga yung Gabriel na yan. Ang kapal ng apog na ipadalang kontrata kung kailan nasa bingit ng kamatayan ng kapatid ko. Wala na rin namang bisa ang kasal nila, JC. Kilala ko ang isang de la Merced. Oras na makuha nilang gusto nila, sila mismong tatapos. Sa pinapakita para ng gagong yun, talagang ginagamit nilang ang kapatid ko. Gago talaga. Nagising na lang ako sa boses na nag-aaway. Kinurap-kurap ko ang mata ko para makita ng malinaw kung sino mga to. Nang luminaw ang paningin ko'y dumakong paningin ko sa brown envelope na hawak na JC at kay Papa na ngay seryoso ng aura. Pa! Bulong ko dahilan para sabay silang mapatingin sa akin at mabilis ang binago ekspresyon ng mukha nila. Lumapit sa akin si Papa at inalalayan ako sa pag-upo. Dumako ako kay JC na mabilis ang tinagong hawak na envelope. Yung anak ko. Nangihinang tanong ko pero bago pa sila makasagot, siya namang pagpasok ni Mama na may daladalang sanggol. It's a boy! Saad niya na makapunta siya sa harapan ko kaya muli nanabig ang mata ko. Nanginginig din ang mga kamay ko nang mahawakan ko ang maliit niyang katawan. Hi baby, you're so handsome. Hindi ko na mapigilang maiyak at halikan ang noon niya. Nakuha ang anak ko ang maputi kong kuti sa labi. Sa ama niya naman nakuha ang ilong at mata niya. Colleen, ano ipapangalan mo sa kanya? Pagtatanong ni Mama kaya pinaglaruan ko ang mumunting kamay ng anak ko at matamis na ngumiti. Jake Howard Flores. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.